tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 19, tuig 2026. Sangad sa ning regular program host nga si Mamalu Inocado Tabar. Ako na ang inyong makauban ng tunda sa alas 9 sa buntag, si Gia Navarro. Diri sa tong tulumanon nga Hello Cebu, may buntag Pinoy. Mag-uban-uban kita alang sa paggatod sa mga naguna mga balita dinhi sa tua, sa nasod ug sa kalibutan. Maghisgot-hisgot usab ta sa mga mainungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan niya to nga programa pinagi sa to nga weather report. Naka-standby karon sa Pikasina si Sir Jomer E. Clarino gikan sa Pagasa Visayas. Good morning Sir Jomer. Yes sir, good morning sa tanan ug sa ato tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Neneng naa sa 675 kilometers silangan sa Itbay at Batanes ug wala kining direktang epekto sa any part sa atong nasod. Samtang atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu padayong makasinati mayong tempo na panahon or generally for weather gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan. Kasarangan nito na sa kusog ng hangin masinati sa Visayas nakadagatan kasarangan nito na sa pagkabalaron. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 6:01 sa hapon, dagat mo taob alas 2:40 karong hapon, munas alas 8:12 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 8:05 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Clarino. One quick question lang ko Sir Jomer, magpadayon pa ba ang ato ang maayo nga panahon up until Friday diri sa Cebu ug Central Visayas? Yes sir, so until this weekend, so expected na to is kining init o medyo igang na panahon. So taasang time na walay ulan, or in general is fair weather. Daghang kayong salamat Sir Jomer E. Clarino and good morning ninyong tanan diha sa Pag-asa Visayas. May isa pa yan sir, daging salamat, good morning. Alright, inyo itong nadungog ang ato nga weather report tikat sa Pag-asa Visayas. So, ginauman gid natong mainiton unya good weather. Mga sa tanang panahon, magpayong, mag-sunblock kung naay budget o labaw sa tanan, mainom og daghang tubig aron di magluya ang lawas. Karon nato nang sutaon unsa nay latest nga mga balita nga napatik sa mga nagunang mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa mga front page ron sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar kuna sa The Freeman Cebu, in Zamboanga City, school shooting kills 2 and injures 9. Sa The Freeman Banat News, gidunggab sa gipamabdusan, suspect na suko nga di manubag ang biktima. Sa The Philippine Daily Inquirer, 2 students dead in Ateneo de Zamboanga shooting. Sa The Philippine Star, 2 dead in Ateneo de Zamboanga shooting. Sa The Manila Bulletin, Marcos orders stronger protection for students. Og sa Tempo, 2 dead in Zamboanga school shooting. Suspect live streams attack. Magkato mga front pages gikan sa mga mantalaan sa lokal ug national. Sa ato pagbalik, ato nga sutaon ang mga dagkong balitang nahipos gikan sa CCTN News. Kana sa ato pagbalik, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na oy dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu may buntag Pinoy sa walay paglangan atong sayran ng mga nagunang balita gikan sa CCTN News. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, duha ka mga tinun-an ang nakala suman sa nitabong pagpamusil kagahapon sa Ateneo de Zamboanga Campus. Lakip nini ang gituang responsable sa pagpamusil. Trigger warning gumikan sa grabe ka sensitibo sa maong nga video. Viewer discretion is advised. Ang kasayon ni atod ni Mary Rose Sagarino. Patay ang duha ka mga tinun-an sa nahitabong pagpamusil sud sa Ateneo de Zamboanga Campus ning Martes sa buntag. Lakip sa mga nakala sa maong insidente, ang giingong usa ka gituohang shooter nga nagdaog high-powered nga armas og .45 caliber pistol. Mato ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso nga nahitabo ang maong pagpamusil atol sa pagsugod sa klase. Base sa pasiunang investigasyon, unang gitirahan sa maong shooter ang magtutudlo. Hangtod nga nibalhin ang maong responsable sa pikas kwarto og way swerteng na among ang usa ka tinun-an. Duha ka mga estudyante ang gikatahong naangol sa maong insidente. Gikumpirmar usab ni Mayor Olaso nga nigamit ang shooter og body camera aron i-live stream ang binuhatan. Apan gituohang nikutlo usab sa kaugalingong kinabuhi ang namusil. Padayon ang subsob nga investigasyon sa PNP ug DSWD bahin sa insidenteng misangpot sa grabing kaguliyang sa mga ginikanan og magtutudlo. Kontrolado na ang sitwasyon sa tunghaan ug ipapauli na ang mga tinun-an. Daling gisuspenso sa Bureau of Customs ang usa sa mga customs police personnel nga nag-iya sa armas nga gigamit sa shooter. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subay na usab sa maong balita, ang Mandaue City Police Office nakaalerto na sa mga tunghaan sa syudad human sa nitabong pagpamusil diha kana sa Zamboanga City. Diin ang seguridad sa mga tunghaan mas gipahugta na sa ilang mga kawani. Mubalik si Mary Rose Sagarino alang sa dugang pang kasayuran.
Sa command center sa Mandawi City Police Office, hugot nilang gimonitor ang nagkadaiyang lugar sa syudad. Lakip na ang live monitoring gikan sa mga CCTV sa syudad sa City Command Center nga gikonektar sa MCPO. Aduna usab live monitoring sa nagkadaiyang police station ug ang pinakabagong gipatuman niadtong Hunyo mao ang monitoring system alang sa mga eskwelahan. Live nga gimonitor sa MCPO ang sitwasyon sa mga tunghaan gamit ang cellphone sa mga eskwelahan pinaagi sa Zoom meeting. Tabang-tabang mitanan karon para bantayan o paigtingon ang seguridad sa atong mga schools. With the recent incidents, makita man ninyo sa atong command center na we encourage all schools to have cameras, no? Zoom cameras na nakahook sa ato ang command center so that matabangan lang sila. Ipatuman kini human sa pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban City. Subay sa bagong pagpamusil sa pribadong tunghaan sa Zamboanga City, naka-alerto usab ang MCPO. Regular silang nagpakatap og pulis sa mga eskwelahan. Nagsugod ang deployment sukad Enero apan gihingusgan niadtong Hunyo tungod sa mga insidente sa pagpamusil. Gikatakda usab ang pagpinirmahay sa Memorandum of Understanding tali sa kapulisan, lokal nga panggobyerno, Department of Education, Commission on Higher Education ug uban pang stakeholders alang sa mas hiniusa o koordinado nga seguridad sa mga eskwelahan. We can, in emergency cases, we can immediately go inside the schools, being also a safe haven, and we have direct contact with the school principals, you know, and then actually we have all our station commanders na IGC kada area, no, so sila mag-interact every day on a daily basis kung na ay mga concerns and everything kasi gamay nga istorya. Lakip sa mga lakang ang strikto nga inspeksyon, aktibong shooting drills o anti-criminality lectures. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahay na National Bureau of Investigation 7 mibutyag nga gamay ra ang mga tunghaan nga ni Paymos sa ilang Active Shooter Preparedness Seminar dinhi sa Sugbo. Kini aron unta mas mapangandaman sa education sector ang ilang pagresponde kuno galing may tabo man sa ilaha ang susamang pagpangatake. Adunay dugang kasayuran si RV Veloso. Gamay ra ang mga tunghaan nga ni-avail sa libreng Active Shooter Preparedness ug Prevention Seminar nga gipanguluhan sa National Bureau of Investigation kun NBI 7. Kini mo'y gibutyag ni Maria Contessa Lastimoso, ang spokesperson ug information officer sa NBI. Sagad sa mga ni-avail sa libreng seminar ang mga pribadong tunghaan. Apan walay mi-avail niini gikan sa pampublikong tunghaan. Matod sa NBI 7 nga mipadala ni sila og suwat sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Sugbo. Apan sa kasamtangan mga pribadong tunghaan lamang ang nisanong kanila. Nalakip na niini ang St. Teresa's College, Bethany Christian School, University of Cebu ug Redemptorist Seminary. Una na nga gialarma ang mga otoridad ug ang mga tungaan lakip na ang mga ginikanan nga gikinahanglang mahibaw ang mga tinun-an kung unsa ang angay buhaton o galing dunay susamang panghitabo sa pagpamusil. Subay niini na nawagan ng NBI 7 nga hatagan og gibugaton ang pagpaubos sa insaktong training aron nga mahibaw kung unsay angay buhaton ug unsay mga angay nga likayan kun dunay mamusil. Ang buhatan nagsugod kini paglusad sa libreng seminar ni adtong Hulyo subay sa netabong pagpamusil sa Tacloban, gisundan sa lain pang insidente sa pagpanunggab sa kauluhan nga naglambigit gihapon sa mga tinun-an. RV Veloso, CCTN News. Soban pa mga balita, posibleng outbreak sa measles. Gumikan sa halapad nga disinformation, gikabalakan sa Department of Health 7. Ana pa lang sa 12% sa mga bata ang nabakunahan batok tipdas Lukop Central Visayas. Ani ang atong dugang kasayuran. Mas gikabalakan sa Department of Health 7 ang posibleng outbreak sa tipdas kung measles rubella isip resulta sa grabing pagkuyanap sa fake news bahin sa mga bakuna. Gikasubo sa Regional National Immunization Program Coordinator sa ahensya nga si Dr. Faith Curaraton nga daghang ginikanan ang nahaylo sa disinformation gikan sa social media bahin sa MR vaccine. Gikan sa 630,000 kapin nga target sa mga batang nabakunahan batok tipdas, anaa pa lang sa 12%
100% o dili mo menos sa 70,000 ka mga bata ang nahatagan niini. Pipila sa mga sintomas sa tipdas ug tipdas sa hangin mao ang grabing hilanat, pagpanghubag, pagpamuwa sa panit kon rashes ug uban pa. Matod sa DOH-7 nga delikadong musangpot sa outbreak kung matakdan man ang bata sa maong sakit ug walay igong proteksyon sa lawas. Nobody can tell when a person will die, the same as in Anna, so we can never tell when an outbreak will happen. This is just one way to prevent. Niya pag-usab sa punto nga nahimong subject sa pagpanaway ang mga healthcare workers ug ubang mga doktor nga nanuri sa kabalayan alang sa nagpadayong measles, rubella, supplemental immunization activity. We were already called na demonyo. I think you've seen that. We were called Bogo, Department of Health. We were also called names already. So that hurts us. And then we were already told kay mo fight back naman good ang uban professionals naton, mga colleagues of course, no? Hinuunay mong subsob ang information drive bahin sa bakuna, batok tipdas gikan sa kabalayan, kabarangayan, apil na ang social media. Sunod nga himuon sa DOH-7 mao ang pagpakigalayon sa ubang mga ahensya aron ipasabot ang benepisyo sa mga bakuna, apil na ang ubang mga vaccination programs nga gipatuman sa gobyerno. Sa habig usab sa LGU, gisiguro ang tumang kaluwasan sa mga health workers nga nanuroy sa kalungsuran. Matod ni Capital Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan nga dunay task force ang lalawigan sa Sugbo aron gawas nga gwardyado ang mga vaccinators nga nanuroy, palapdan pa usab ang pagpasabot sa bakuna, batok tipdas uban ang lokal nga kagamhanan. We're continually soliciting feedback sa ilang experience on the ground. Pero hopefully dili ta maabot na point. Mong gidasig sa DOH-7 ang mga ginikanan nga panalipdan ng mga anak nga nasa 6 to 59 months old, batok tipdas pinagi sa libreng pagpamakuna nga mo'y gipanghatag sukad sa nangaging mga katuigan. Gian Navarro, CCTN News. Sa katapusang balita, karong buntaga, lalaking bag-o lang nakagawa sa Cebu City Jail. Gipusil patay sa riding in tandem sa barangay Sambagdos, ning Dakbayan sa Sugbo. Among biktima, doon ay kasong illegal nga drugas o pagpanulis. Ang kasayran niya to di Arnold Bustamante. Patay ang usa ka ex-convict human po sila sa duha ka mga wala pa mailhing lalaki alas 2:50 kadlawon sa sitio Smara, barangay Sambagdos sa Dakbayan, Sugbo. Ang biktima gila nga si Paulo Moraldi Manzanero, 39 anyos, taga Quijano Compound, Virama, barangay Caramba sa Ciudad Sugbo. Sa inisyal nga investigasyon sa Bilana Police Station 2 sa Cebu City Police Office, kasamtan na nigarilyo sa kilid sa karsada ang biktima. Duha ka wala mailhing lalaki nga luwan sa usa ka scooter nga motorsiklo ang kanitnangan abot sa mga lugar. Ang backrider ang mikanaog ug dayong hulbot sa wala pa matino nga kalibre sa iyang armas nga giluklok sa iyang short pants. Ang biktima nga nakabantay midagan kini paingon sa interior nga bahin sa mga dapit apan gigukod ni sa suspek dungan sa pagpamusil niini. Human sa pagpamusil dali nga mibalik ang gunman sa nagpaabot nga motorsiklo sa gawas ug daing sibat sa wala matino nga direksyon. Ang mga sakop sa scene of the crime operation kon Soko nakakuha og duha ka basiyo sa bala ug usa ka magasin sa kalibre 45 nga pistola nga dunay upat pa ka bala niini. Nana sa kustodiya sa PNP Crime Laboratory ang basiyo sa armas ug ang magasin nga habilin ato sa pagsibat sa suspek. Gingong bag-ong laya gikan sa Cebu City Jail ang biktima sa kaso sa illegal nga drugas ug doon nasabni kasong pagpanulis nga gisubay pa sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Padayon ang gihimong investigasyon sa Bilana Police Station kung kinsa ang duha ka mga suspek pinagi sa pag-backtracking sa mga CCTV camera ug unsa usab ang motibo sa krimen. Arnold Bustamante, CCTN News. Magkato mga balitang nahipos gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita sa Saturday 47 matag alas 5 hangtod na sa alas 6 sa gabi. Alright, mo break sa ta kadali gumikan kay loaded tag mga hisgutanan karong buntaga. Karong sa to pagbalik atong hisgutan ang unsa man ang mga lakang karon sa hingtungdang ahensya sa gobyerno human sa nahitabong pagpamusil didto sa Zamboanga City. Og unsa na bay mga lakang ron on the part of Cebu labi nang more susceptible or kanang dakong risgo sabta sa susama nga mga insidente. Kung may namdaman tinubagay baya ang mga shooting threats gagipo sa social media nga resulta sa suspension sa classes. Ato sab nga isgutan ang
grabe nga disinformation sa pagpamakuna batok sa tipdas ug adunay opisyal sa LTO ug sa OTS nga gisuspenso sa ombudsman. Kana sa to pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang Ani o Kita. Season 7.
ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At timanon nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Gugma mo, paglaong ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaong alang sa ato ang mga igsoon. Halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinaot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Hello Cebu, may buntag Pinoy sangan sining regular program host nga si Manu Inocando Tabar, ako si Gian Navarro. Alright, as promised atong hisgutan kini nga nahitabo dito sa Ateneo de Zamboanga, pero trigger warning lang ha, gumikan lang sa medyo kasensitibo sa mga detalye, although di di na to ipalabi og sensationalize. Well, ato na lang i-focus kay natong hisgutanan may tungod sa unsa man ang sunod nga lakang sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Medyo subo kay pamalandungon mga kaygalaan no nga kaning duha ka mga kinabuhi ang nakalas, apil ang usa ka alleged shooter. Nahitabo ka na dito na sa junior high school sa maong tunghaan. Grabe kaayong kaguliyang ang natagamtaman. Ilabi na sa mga ginikanan, human nga nasayod sa mga panghitabo diin, nahitabo man gyud ka na sa wala pa nagsugod ang mga klase. So nara na sila mga 8:30 AM nahitabo ang mao nga insidente. Well, padayon karon ang investigasyon. Ilabi na nga ang gi-focus karon sa mga otoridad as well as other nga mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nganong nagtiner ang maong active shooter who happens to be a student, nganong nagtiner siya og matud pa higher powered nga firearms og .45 caliber nga pistol. Diin medyo gikasubo man ang maong gikasubo man gid kayo sa mga otoridad sa maong gidangatan nga matud pa gi-live stream pa sa maong active shooter ang maong binuhatan. Medyo makalaluoy gid kaayo nga kahimtang, and it all boils down to the concern nga una ngano nagtinir man gyud ang mao nga estudyante, og ikaduha
kaning nabay problema ang ginikanan sa maong nga bata. Kung atong may numduman ha, ang amahan sa maong active shooter mga kaigalaan, no, usa din ni siya ka opisyal sa mga opisyal sa Bureau of Customs. Nga karon gipaubos na siya sa preventive suspension human masayod nga rehistrado di ay matud pa sa customs ang maong service firearms. Og tungod dinhi, human nga ni action og kabalaka ang customs gipaubos na sa inventory ang mga service firearms nga gipanggamit sa mga kawani. Subay sa nagpadayon karon nga investigasyon. Tungod sa mga insidente sa Zamboanga City, kalit lang nilabas ang una-huna, ilabi na sa mga naapektuhan sa nang agi pa nga mga shooting incidents. If we can remember, kaning na magani uban pa nga mga tao, halos wala pa na relieve ang trauma, especially those affected katong dito sa Tacloban City niadtong buwan sa Hunyo. Muli gini nakalisod gyud niana. And human nakabalita sa grabe nga mga panghitabo, karon action na lang gid kabalaka ang uban pang mga ahensya sa gobyerno. Sama na lang sa Department of Interior and Local Government. Diin nagkanayon si Secretary John Vic Remulla nga or mipasalig nga himon gyud nilang subsub ang investigasyon. Let me read the quote sa usa sa mga interview sa national media. Quote unquote, "We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGUs." And aside from that, usab nga pagtutok karon sa Department of Social Welfare and Development 7, So Department of Social Welfare and Development sa National Office as well as the Department of Education o DepEd. Diin hilabihang gikasubo sa DepEd National ang maong panghitabo. Let me read kaning portion sa ilang statement. DepEd stands with Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can give to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. So karon ana gyud sa grabing so gisubay na ron sa investigasyon kung ang maubang bata biktima ba sa bullying o di ba ka uban pa kay sagad man sa mga manghitabo nga mga shooting nga mga incidents mga kaygalaan gumikan lang gayud sa kay kining usa bullying victim. So nakainomdom pagit ko sa ka episode sa Wish Ko Lang. Mo di ay nga ang usa ka tinun-an sa, if I'm not mistaken, junior high school man tong katong nagdalang katong karakter nga may gidala sa mga aktor nga into my surprise ang yaya man di ay matud pa may nagtudlo sa paggamit og armas nga to siyang alaga human makita nga nabiktima gyud sa grabe nga bullying manigingon nato nga pirting luuya nganong musangput mangyud sa ingana nga mga sa inganang matang sa pagkabayolente. Well, I don't know kung unsang matang sa pagkadako sa maong maguwang hinungdan nga ingad kana na lang ang gipagtudlo ngadto sa mga ginikanan. Og karon ang sentro na karon sa investigasyon not only sa PNP, not only sa DepEd, sa DSWD and halos tanang sektor kaning ang unsaon pa nato pagsiguro nga ang mga eskwelahan pampubliko man o pribadong tunghaan man masiguro nga luwas alang sa tanang mga estudyante ug sa mga magtutudlo. Part and parcel of that pahugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan. Ikaduha ang mga in fairness sa mga hingtungdang otoridad, especially sa PNP, nagpaigay na sila og mga active shooting drills. Pero kini na lang siguro ang ngayon natong hinuklugan, no? This is not the right time para magbinasulay sa usag-usa kay I'm sure ang kada sektor, ang kada habig nga naapektuhan sa maong insidente dito sa Ateneo de Zamboanga na ginay mga pagkuwang. Una,
kaning nimong pamahayag ni Undersecretary Claire Castro kagahapon diin in verbatim it sounds nga gi-generalize na noon ang mga magtutudlo nga maonay matud pa manay nakapawagtang sa moralidad ngadto sa mga estudyante. Hinungdan nga gikasag mo yo sa ACT Teachers Party List Representative nga si Kongresista Kongresista Tinio nga ayo po na i-generalize sa mga magtutudlo mo pamanggani underpaid unya overwork pero sila ipasanginlan. Pero in fairness sa ato mga magtutudlo wagid sila nagkuwang sa paghatag o giya sa mga estudyante. It happens lang nga usahay nabuktot na lang hinon sila sa kadaghang mga trabahoon o mga responsibilidad. Sa pagtudlo, ilaosab na nga responsibilidad. Mga paperworks, sila pagyud ang nagtrabaho. Hinungdan nga nakaapekto ang quality sa pagtudlo. Pakapinan pa usab ang ilang kakuwang mantud pa sa sweldo. Manigingon na itong overwork but underpaid. And ang manan na siguro ni panahon aron mahigmatag yun ilabi na sa ato mga social workers sa DSWD and kani mga mental health professionals nga unta hatagan yun og pagtagad amumahon ang ato nga mga estudyante. And pastilan, may pa mga private school afford gid sila nga makabaton og guidance counselor. Ang mga ang mga public school walay ako magani pag elementary magani ko kailaon sa manang guidance counselor nya manauntay mo hatag og paggiya mo amuma ilabi na sa mga estudyante nga nabiktima sa bullying ug uban pa. And kani ang hiniusang after yung human masayod sa mga panghitabo man siguro ni ang hiniusang panawagan ngadto sa Department of Education as well as the other sectors nga unta kung mahimo aron kalikayan ng trauma likayan sa pag-share especially sa katong mga original footages sa maong insidente. Ilabi na nga una strict in fairness sa Meta strict gid kayo ang Meta in terms of monitoring sa ingana nga susama nga mga insidente ilabi na sa mga gipampost online. Dali ra gani sila nakapatangtang sa mga live video or dali sila nakapatangtang sa mga content especially nakamatikod nga kana mo na dito ang katong nahitabo nga insidente dito sa Zamboanga City. And labaw sa tanan ang hiniusa nga panawagan sa Department of Education sa EDCOM 2 ug uban pa nga mga nagpakabana nga mga grupo nga kun mahimo likayan una ang pag-share sa kanang original nga video sa maong shooting nga incident kay mao kana ang makapalabas sa trauma not only sa mga magtutungha sa Ateneo de Zamboanga apil na sa uban pang mga dapit nga na dunay na sinati nga ingana nga matang sa pagpanghulga. Let me share to you kining hiniusa nga panawagan not only sa habig sa education sector, sa DSWD, apil na usab ang mga media organizations, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP. In fairness napakabanaman sa ang mga organisasyon. Let me check sa kaninga post gikan sa KBP nga ang ilang hiniusa nga panawagan nga likaya nga bisan pa man sa pagka-uptick sa maong balita. Bisan pa man sa pagka-uptick sa pag-report sa maong insidente pero mas kumahimo mas ipatigbabaw unta ang humanity ang pagka-tao gyud. Let me take these 3 points nga gihatag sa statement gikan sa KBP. Number 1, protect minors. Kung diin, likayan ang pag-share o i-broadcast ang pangalan or tabunan yun ang identity not only sa kaning active shooter, apil na ang mga tinun-an nga hilabihang na apektuhan o labi na katong mga nakasaksi sa makakuyaw nga panghitabo. Likayan unta ang paghingan sa mga biktima. So protect them from trauma and public sensationalism. So maginampay saban pa mga media nga gusto gid nila kuno detalye but hey, sorry.
in fairness sa ato ang gi-report diri sa CCTN, wala man nato ginganlan kung wala sab nato gi up to kanang sa grade level, wala nato gi detalye kung unsa man ug wasab nato gi paibaw ang pangalan sa mga active shooter, ingon man ang mga nakalas og katong mga samaran nga hinaut unta in God's will, in Jesus name maayo na unta ang mga naangko nga mga samad sa lawas, especially those affected. Ikaduha, ang punto sa KBP, respect victims and families. Diin, instead nga, labi na, katunay na kalas, instead nga samukon or dumugon ang mga apektado, let's give them space, hatagan na lang nato sila og panahon nga sila magbangutan, ipagawa sila ang ilahang nga tumang nga emosyon, kay maluy beta sa mga ginikanan, kay wabayan nila maandam ang muong nga panghitabo, ilabi na sa kakalit nga gidangatan sa ilahang mga anak. And kini ganan ko aning punto gikan sa KBP, prioritize humanity over speed. Let me read this. Sensitivity and safety must take precedence over breaking news first. So in fairness sa Meta, dali ra gyud gitangtang, especially kato mga graphic detail, katong mga samad-samad ug uban pa kay magiday makapa kana baya mabaya na usa sa mga violations sa mga account nga posibleng ma-restrict. So in summary sa ingani nga mga paghitabo mga kaigalaan nga kung mahimo tahuron gid nato ang katungod ug tahuron na nato ang nahimong pagbati, ilabi na sa mga directly affected individuals sa maong makakuyaw nga panghitabo. Siguro ang atong mabuhat ani, instead nga kanang grabe kay ba na ba yata mga Pilipino, grabe kay nga mga maki-issue to the point nga manay pangwartaan sa tong tagsa-tagsa ka mga social media. Ang ngayon natong mabuhat ani mga kaigalaan, ato na lang nang iampo, maghiusan na siguro ta sa hugot nga pag-ampo alang sa kaayuhan sa mga directly affected o katong mga nabiktima sa mong makakuyaw nga panghitabo. And dinaut unta nga ang atong ipatigbabaw, siguro ang pinaka moral lesson nga atong makuha man sa mga panghitabo, parental guidance. As much as possible, strong parental guidance ug sa MTRCB pa na. Ngano man, importante man gyud nga ang mga ginikanan sila may mag-amuma, mag-atiman, magbukbo sa paggugma silang mga anak. Sila mismo ang mangunay sa pagdisiplina kung adunay mga sayop nga nabuhat ang mga bata o ang mga ginikanan usab may adunay authority sa pagpasabot nganong dili kini ang ngayang buhaton, nganong mas maipay buhaton na lang ang maayo. Tingano man, kay pinaagi sa saktong paggiya sa mga ginikanan ngadto sa ilahang kung pinagi sa saktong giya sa mga ginikanan paingon sa ilahang mga anak, dili na inon mo sangpot sa kung unsa man nga mga matang sa panghunahuna or dili unta mo resulta sa ingana ka grabe, ingana ka dautan or kabayolente nga matang sa panghunahuna, di ba? Medyo makasubo pagid in town kaning gumikan sa kabisi usay sa mga ginikanan, well makasabot ba sabta sa usay ni mga ginikanan na dyan yung mga pagkuwang kay doon naman sab sila tagsa-tagsa ka mga responsibilidad, busy man sab sila sa ilang mga trabaho, gumikan sab sa ilang pag-atiman or syempre sila man gud ang naggasto sa pagpaskwela sila mga anak, but tinaut unta ato mga ginikanan it's hatagan nato og igo nga panahon ug atensyon ang ato ang pagpakisayod kung kumusta na ang pangiskwela sa ato ang mga anak. Og labaw sa tanan kung adunay mga especially kung adunay mga ginikanan nga nagtiner manggani og mga armas, especially the service firearms, kung mahimo itago gid pag-ayo kung naamoy vault, pag isud gid ka na sa vault. And matud pa sa nakabutang sa mga pospor o guban pa, keep out of children's reach. Diba? Mas kay lisod gid kaayo kung maka-access man gid ang bata sa ing-anang matang sa mga kontrabando nga manay nakadelikado nga musangpot gayud sa grabe nga ing-ani nga violence, ilabi na kung mabiktima gid siya sa bullying. Og labaw sa tanan kung adunay mga problema, ilabi na sa mga pangunahuna, whether sa imong bata man o sa imong kaugalingon,
duol kita sa mga mental health professionals aron kita magiyahan. Ug labaw sa tanan, magampo sa kanunay. Alright? Isip pa paglabang na usab sa tuwang hisgutanan no, unsay direkta nga gumikan sa inga nakagrabe nga mga balita nga naitaburon after what happened dito sa Zamboanga City. Ang ato mga tunghaan ilabi na dinhi sa Sugbo naka-alerto na usab. And if we can remember ha sa nang-aging mga semana, sa mga nang-aging mga semana, we are very susceptible sa ing-anang matang sa mga shooting threats. If we can remember, a month ago, sa Gunso na ang mga nadawat nga mga pagpanghulga nga nakita sa social media. Hinungdan nga miresulta na gayod ka na sa matud pa mga kanang class suspension sa mga estudyante. And in fairness sa PNP, nagpahigay no sab sila og mga active shooting drills ngadto sa tag-sa ka mga eskwelahan. And karon ang mga eskwelahan not only in Metro Cebu, apil na usab ang mga lagyong dapit, gwardyado na sa masakop sa kapulisan. Human nga ni mando ang si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro nga nasa Cebu Police Provincial Office nga pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan. So, manatoy lang gisabotan ni Colonel Abubakar Mangel Engineer, the Provincial Police Director, nga pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan. Kung mahimo adunay presensya sa mga pulis nga magbahas-bahas na usab sa palibot. And I do believe there are other LGUs nga nag-provide na og mga kahimanan nga makapa-upgrade usab sa hugot nga seguridad sa eskwelahan. Sama na lang sa Talisay City kudiin niapod na mismo ang LGU o metal detector. Kaning sa Mandawi City PNP gigamit yun sila og mga video conferencing platforms alang sa subsub nga monitoring sa mga eskwelahan aron masubay kung unsay kahimtang. Kay aside from monitoring, maggamit usab ka na sa paspas nga pagresponde kung ugaling simba ko uroy knock on wood doon ay matala nga mga ing-ana nga matag sa mga insidente. The PNP and the LGU are also doing their efforts. However, medyo nasubok ko sa fact from the National Bureau of Investigation 7. Pinaagi sa among sharing ni Ma'am Coco Lastimoso, the spokesperson of NBI 7 nga gamay ra sa maihap ra sa tudlo ang mga eskwelahan, private schools pa gyud diri sa Cebu, ang nakapahimos sa gitanyag nga active shooting preparedness seminar nga giandam sa NBI. Gamay ra nun ang mga nakapahimos. And samtang ang sa likayan nato i-play ka na. Sige. Focus na sa inga nga eskwelahan. Okay, samtang ang mga public schools walay word nga naman di ay inga nga activity ang NBI. So inaut unta no after nga na air ang kabalaka sa NBI 7, inaut unta no nga ang ato ang Department of Education 7 kun mahimo seryosohon na gyud ha ang pagpasabot og ang pagpasabot kung unsa bay mga angayang buhaton kung simba ko uroy dunay mahitabo nga ing-ana nga mga insidente sulod mismo sa tunghaan. Ilabi na nga dunay mga nadawat nga mapagpanghulga nga kay lagi walagi kuno naka kuan pagid nga magda kuno og pusil or magda pagid og kutsilyo nga manin nakaresulta sa grabe kayo nga kakuyaw nga sa mga estudyante. And hinaut usab no kita susceptible magid kita sa inga nga matang sa mga hulga ilabi na sa online manigingan nato nga dili unta mangumpiyansa ang ato mga hingtungdang ahensya sa gobyerno ingon man mga tinugyanan sa balaod alang sa pagpangandam o pagresponde kung simba ko uroy dunay mahitabo nga ing-ana nga susama nga mga insidente. Kay grabe gid kaayo, di ba? Manigingon nato nga whole of the nation approach and whole of the society approach ang angyan nga buhaton aron mas mapangandaman ang mga eskwelahan. So inaut unta katong nahitabo dito sa Zamboanga City, last na to. Inaut unta, last na gid unta to ug dili na mogara pa nganha sa uban pang mga dapit sa Pilipinas.
Alright, atong oras alas 8:51 na sa buntag. Labang ta sa uban pa mga mainungdanong hisgutanan from another problem to another problem na sab. Sos, malagi ni nakaapan nga dili sa Central Visayas may kay gaylaan no. Ang target di ay sa pagpamakun sa mga batang mabakunahan batok sa tipdas. Dili mo menos sa 630,000 ka mga bata sa Central Visayas. Pero sa gihatag nga datos gikan sa Department of Health Region 7, so sa pagbanabana anara sa 70,000 or 12% pa gikan sa target population sa mga bata nga mabakunahan batok sa tipdas. Nga naman, nabati na gyud sa DOH-7 ang grabe nga discrimination nga naangkon sa mga healthcare workers and even sa mga doctors atol sa ilahang subsub nga pagpamakuna batok sa tipdas. Kay nga naman, nakita gyud sa DOH-7 nga nahaylog gyud ang mga ginikanan sa mga piki nga impormasyon nga gipagawas sa social media nga kay kuno na kuni daotang epekto or kay kuno kung mabakunahan man kuno og MR vaccine basin in the year 2020 something mamatay kuno ang bata. Muli gini nakapait and diabot na gyud sa punto nga maninig ang ko na gyud ni Dr. Katong nga mong interview gapon sa DOH-7 kaning ang nangulo or ang mismo nga nangunay sa Regional National Immunization Program nga ang mga healthcare workers grabe kayo ang nakaangkon gid sila grabe pagsaway o grabe gid ang paghingan sa mga ginikanan nga naha sa mga sa mga healthcare workers. Okay, manato si Dr. Faith Curaraton gibut niya gyud nga imbes kay Department of Health, Department of Health kuno and ang mga kuan kuno, mga taga DOH kuno kanang grabe kunong pagpangwarta nganong ingana na lang ka grabe ang pagpamakuna na manakaingon na lang gyud ang uban pa mga tao. Oh, where the hell did they get that information, diba? Sino tunta nga in fairness man sab sa Department of Health 7 o sa mga healthcare workers up to the LGUs, wala man sab sila nagkuwang sa health education may tungod sa padayon nga pagpamakuna batok sa tipdas. Gani giangko ni noon nga kung ang usual nga 10-minute procedure niya abot maganig 30 minutos or usa ka oras kay ambot lang unsa man ni laban o bawi urong usulong ang desisyon sa mga ginikanan bahin sa mong pagpamakuna nga ang ingana nga bakuna mao gid na mga bakuna nga gihatag sa diyang bata pata and mo ginangingana nga matag sa bakuna para sa mga dagko is kaning ingani nga vaccine para sa gamay man natong oral nga vaccine nga gipainom mo gyud pa na siya nga bakuna against measles rubella. Pero ang duday noon sa Department of Health 7 nga kuno galing mapalabiman ang disinformation nga resulta sa ubos kaayo nga vaccine turnout loko preyon 7 na digid layo nga posibilidad nga digid layo nga dunay mahitabong nga measles outbreak. And remember guys makatakod ang tipdas or measles or ang German measles or rubella man nato ang tigdas hangin manigingon nato nga kuyaw kayo kay grabe kayo ang pagpanakod. Even the adults no kuno galing matakdan man nga nakang baby grabe ba kay ang pagkuyanap. And giyang kun hinuon sa mga kadagkuan sa DOH-7 nga lisod kayo kung simbako uroy dunay may tabong measles outbreak kay manani mo shell out agad na sila mga resources kay lagi ang mga tambalanan simbakuri basin mapuno man. So the only protection nga angayan the only thing nga angayan gid nato nga buhaton mao ang pagpakisayod sa sakto nga impormasyon sa sakto nga venue o sa sakto nga platform. Mangutana gyud ta pirmi sa mga doktor sumagod unsay giingon sa last part sa commercial sa mga tambal, if symptoms persist consult your doctor na kuyaw kayo kuno galing mahaylo man sa mga online detractors and influencers ay kuing ni nga maingon mo nga if symptoms persist consult your influencers ay gibangag na panigingon nato nga ato gyud ta sa mga lehitimo nga eksperto kung hangtod karon adunay pagduha-duha adunay pagduda sa mga bakunang gipanghatag sa gobyerno. And
giklaro noon sa DOH nga kanang mga bakuna batok sa vaccine nga may gipaturok ron sa mga bata dili siya hapit na ang expiration, layo pa siya, meaning lab as paghihapon na siya. Pero kuyaw lagi nga maabta nag-expiration niya wala ni gamit, pastilan mga samtang sayo pa tuon na lang yun sa mga eksperto og labaw sa tanan. Tuon na lang yun sa kanang unsay tambag sa mga tinugyanan sa panglawas aron masiguro nga magpabiling luwas ang bata. Manigingon nato nga if symptoms persist, consult your doctor. Alright, mentras napatay gamay nga oras, ato na lang hisgutan na kadali unsa man din yung pangitabu ano nga ang mga kadagkuan di ay sa LTO og sa Office of Transport Cooperatives gisuspenso sa Ombudsman. Preventive suspension gumikan lang sa gingong misconduct and conduct to the prejudicial to the best interest of the service sa ilahang posisyon sa LTO. Ang problema mo di ay ang padayong paggamit sa karaan nga infotech system sa LTO and gi-shoulder pagyud nga to sa mga motorista ang computer fees sa LTO. Matod di Assistant Ombudsman Miko Clavano nga mo na isalaod nga giatubang nilang Office of the Transportation Cooperatives Chair Chofilo Guadis III o ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II. I stand corrected lagi si LTFRB Chair Vigor Mendoza II din gisuspenso sila sa Ombudsman gumikan sa paggamit sa karaan nga infotech system. Matod pa sa report gikan sa Inquirer.net, the operation of 2 IT systems in the agency cost an additional burden amounting to 13 billion pesos that was charged to transacting public. Tungod din na mahayag ang kadagkuan sa LTO nga mo sanong sila sa kung unsa man ang nahimong hukom gikan sa Ombudsman og andam sila mo paubos sa investigasyon kay labaw sa tanan mag-atubang gid na sila or ilagid ang atubangon ang maong kung unsa man ang gidangatan sa ila kay alang nila mo patigbabaw ra kadugayan ang kabatuoran. Alright, atong oras sa hapit naman ang alas 9 sa buntag atong paminawon ang giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Ang balaang kasulatan, nagpasidaan kanato nga delikado ang kahimtang sa katao nga makihilawason. Kay sa 1 Corintios 6:9 nga to sa 10 nag-ingon, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan, dili makasulod sa ginharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, kay ang mga tao nga makihilawason o musimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makihilawas isig lalaki o isig kababae o kawatan o hakog o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa ginharian sa langit. Kung alang sa uban, dili dautan ang paghunahuna og laway sa imong isikaingon. Si Jesus may klaro gyud nga bisan sa hunahuna mahimo ka makasala. Kay sa Mateo 6 o 5 ngatos 27 ngatos 28 nag-ingon, makadungog kamo nga gingon kanato ayaw pagpanapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tanaw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Ang pagtintal sa uban nga makasala pinagi sa pagkikilawas usa ka sa lawayon nga kinaiya. Busali kaya nato nga kita dili mahimong hinungdan nga ang uban makasala tungod sa atong gibuhat. Hinuon dadon ta sila ngadto sa ginharian sa Dios. Mao kini ang pulong nga maghatag kanatong giya karong adlaw. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata nining maong kamaturan. Tabangi kami nga makalikay nini
kining butanga sa sala kay buot namo nga makasulod gyud kami sa imong ginharian. Amen. Samahan sa Diyos Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang hiwag sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagpupos sa ato nga tulumanon. Daghang salamat ni mga musunod. Daghang salamat sa Philippine Airlines ni Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa atong news manager Sir Dennis Tabar, sa atong mga kakaubanan sa TOC silang Kuya Robert, Ati Inday, Matmat, Maybel ug Joanne, sa news department silang Kuya Rodelio, Kuya Raymond ug diri sa studio ang atong source of happiness, Ferdy Katamislat Katubay. Salamat sa inyong pag-uban kanako sud sa usa ka oras. Sangan sa inyong regular program host nga si Malu Inocando Tabar. Ako si Gia Navarro. Mag-amping ta sa tagsa-tagsa ka mga lakaw o hinautunta atong ipadayon ang ato ang pag-ampo alang sa tumang kaluwasan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Hinautunta dili na mo grabe pa ang ng aging mga kagubot o ginautunta nga mahil na nato ang kasing-kasing sa mga direktang naapektuhan sa mga nagkadaiyang kagubot nga natala sa eskwela. Hangtod ugma, dagan kayong salamat sa inyong padayon nga pagtan-aw sa Hello Cebu, may buntag Pinoy.